Amen, amen. Alright. So, sa mga nakaraang linggo, di ba, napag-usapan ni last week si Pastor Millet, napag-usapan niya yung tungkol sa ating bahagi bilang nakatanim sa bahay ng Panginoon. Di ba? Na ang bawat isa ay sinasabi niya na parang, sinasabi ng Panginoon na meron tayong purpose kung bakit tayo nakatanim sa isang lugar. In our case, kung kayo ay bahagi ng ating simbahan, na merong dahilan ng Panginoon kung kayo ay nakatanim dito sa ating simbahan. Kasi meron siyang nice na gawin sa inyong buhay. And I believe that is true for everyone. So if you are also here na kayo po ay bago na wala pa po kayong home church and you want to consider this as your home church, kayo po ay welcome na maging bahagi ng ginagawa, ng pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan through our church here sa New Life. So kung kayo po ay naniniwala niya, sabihin nyo, amen din. Amen. So tayo magsimula. So nice kung actually, ito ay kumbaga hango rin sa mensahe ni Pastor Steven kaninang umaga. So, but I want to encourage you na kung kaya nyo pong panoorin yung message niya after this, you can also watch that. Pero medyo, that's also my starting point. But I will jump, into something that I believe na para sa atin sa 3 p.m. Amen po ba? Ayan. So, nais kong pangalanan ang mensahe ngayong hapon na ito na masaganang kaluluwa or a prosperous soul. Yan. So, sino pa ang may gusto na maging masagana? Diba? Actually, dapat lahat tayo sabihin natin gusto natin ng maging masagana. No? Hindi lang sa timbang. Amen? No? Kasi ibang usapan yun. No? But I believe ang bawat isa sa atin, we should aspire, we should, strive na magkaroon tayo ng kasaganaan sa ating buhay. And even, God desires that for His children. So ito yung layunin, ito yung nais ng ating Panginoon para sa bawat isa na tayo magkaroon ng masaganang buhay. Amen po ba? Ayan. So, at ito ay nagsisimula sa isang masaganang kaluluwa. So yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. And if you're taking down notes, you can write that as a title. So magsimula tayo sa 3 John chapter 1. So basahin ko sa FSV. Yan. So verse 2, sabi dito, mahal kong kapatid, dalangin ko naway nasa mabuti kang kalagayan at malusog ang iyong pangangatawan. Yan. Kung paanong mabuti rin ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Verse 3, galak na galak ako nang dumating ang ilan sa mga kapatid at nagpatotoo sa iyong katapatan sa katotohanan tulad ng iyong pamumuhay ayon sa katotohanan. Verse 4, wala nang hihigit pa sa kagalakan kong ito na mabalitaang ang mga anak ko ay namumuhay sa katotohanan. So let's start with that. So, sinasabi dun sa verse na yun na si Apostle John, kasi sinulat niya ito, sabi niya na, dalangin niya sa kanya mga kapatiran sa pananampalataya na sila ay sumagana. Actually, ang unang niyang panalangin is, ako'y nagagalak na makita na kayo ay nagkakaroon or na kayo ay nasa mabuting kalagayan. So ang tanong sa bawat isa ngayong hapon na ito, kamusta ang iyong kalagayan? Amen. Ayan. Diba? Kamusta ang kalagayan mo? Ayan. How is your life? How are you? Ayan. Pwede mong tanongin yung katabi mo, how are you? Ayan. Diba? Kanina nung nagtanong si Pastor Erican kung sino yung mga pagod, no? Pag sinabi niyong pagod, I believe there is a refreshing in the presence of God. Di ba? Na kayo ay mapapalakas ng presensya ng Panginoon. Ayan. So, ang pagkakaroon ng masaganang buhay, na I believe na lahat gusto natin yon, di ba? Yung masaganang buhay, ito ay nagsisimula sa isang masaganang kaluluwa. Kaya we're gonna be talking about our prosperous soul. So, paano ba natin masasabi na ang ating kaluluwa or ang ating soul is prosperous? Yan. So ito, nakita yun sa 3 John, sa binasa natin. So sabi doon na as it goes with your soul, diba? Kung paano yung estado ng iyong kaluluwa, ganun din ang magiging estado ng iyong buhay. So it will go well with you as your soul is prospering. In the English it says, that your soul will prosper. Amen? So yan. So sinabi ko nga, na nagsisimula ito sa masaganang kaluluwa. So ano ba yung kaluluwa? Ito ba yung palagi lang natin sineselebrate pag November 2, yung All Souls Day? No, it's not just that. But sinaliksik ko ito ng konti. No? So ang soul natin, ito yung tumutukoy sa ating mind,
sa ating will, sa ating emotions. Diba? Diba, as we're talking about, diba, kung maayos ang iyong pag-iisip, diba? Kung maayos ang iyong, ano ba ang Tagalog ng will? Kalooban, diba? And your emotion, yung emotion mo, kung maayos ang lahat ng iyon, diba? It will go well with you. Amen? So, diba, alam natin ngayon, sa mga panahon ngayon, maraming mga nangyayari. Diba? That sometimes it will cause, things in our soul to not be okay. And let's face it, diba? Yung nangyayari the last couple of weeks sa gitnang silangan. Diba? No matter how far it is, meron siyang impact sa atin nangyayari. Diba? Nararamdaman natin yung epekto. And sometimes, things like that can cause our soul to not be well. Kasi nagkakaroon tayo ng fear. Nagkakaroon tayo ng alinlangan na nagkakagulo na, ano na nangyayari. Diba? But the thing is, meron pa rin tayong paraan para maging maayos yung ating kaluluwa. No? So hindi tayo nagkakaroon ng parang hindi tayo nagiging ano bang word na yung hinahanap ko? Hindi lang tayo parang nakasalalay lang sa nangyayari sa panglabas na, na events in our life. But then again, there is a strength that is available to our soul that will help keep our soul well. Yan. So yung soul din, no? So sa aking pagsasaliksik, it comes from the Greek word na psyche. So ano ba yung psyche? Ito yung, it refers to the breath of life. Diba? The vital force. The thing that makes you alive. Kumbaga. Yan. So if you have a soul, it means that you are alive. Yan. Sabi ito, which animates the body. Yan. So the soul is the seat of feelings. Diba? Sinabi rin natin to. Desires. Yan, yung mga naisin natin. And our affections. And even yung aversions natin, yung mga ayaw natin. So ito ay nagmumula lahat sa ating kaluluwa. Yan. So the soul is also regarded as a moral being designed for everlasting life. So meaning, pag natapos yung buhay natin dito sa mundong ibabaw, yung ating kaluluwa ay magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Yan. So malinaw. Okay? So the soul as an essence also differs from the body. Sabi nga, and it is not dissolved by death. Meaning yung physical death here on earth. So pag tayo ay pumanaw na dito sa mundong ibabaw, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu ay magpapatuloy hanggang sa habang buhay. So kaya, para sa atin, meron siyang benefit na maging mabuti or maging masagana yung kalagayan ng ating kaluluwa. Amen po ba? Yan. So paano ba natin madidetermine yung kalusugan ng ating kaluluwa? Yan. So for those of you that know my journey, late last year, tama ba? June or mid last year. Yung asawa ko sabi, ako ay nagsimula sa aking fitness era. Hey! Kita naman, di ba? Kaya medyo maluwag yung mga damit ko para hindi halata. No. I made a conscious effort to some degree to take care of my physical health. Kasi yung anak ko nagdadalaga na. So kailangan prepared ako pag merong lalaking lumapit. No. Diba? But, again, nothing wrong with taking care of our physical bodies because ito rin yung nagbibigay sa atin ng license to be here on earth. Kasi kung dedo ka na, wala na. Diba? So kaya there is an incentive to take care of our physical health. But more than the physical health, diba? Kailangan magsimula tayo from the inside out. And that's why we need to take care of our soul. Yan. So another thing that na sinimulan ko with regards to my physical health, nag-start ako sa running. Walking pa nga nung una kasi hindi pa kaya ng aking ng lungs. So nag-start din kami ng pickleball. Yan. So speaking of pickleball, yung ating pong mga kabataan sa Disrupt, they're doing a fundraising. Kung gusto niyo pong sumali, magtanong lang po kayo paglabas natin mamaya. So pickleball, yan, I think I'm gonna play. So pagkalaro niyo po ako, magpatalo po kayo sa akin. So we started pickleball, taking care of our health. It is also a good bonding time for me and my wife. Although sometimes ayaw niya akong kakampi and ayaw ko rin siyang kakampi kasi medyo, sabi niya, bakit hindi mo tinira?
Sabi ko, nasa side mo eh. Ganun. Anyway, I'm getting distracted. No. what am I trying to say? Yes, we take care of our physical health. We eat right, we exercise, we make sure we have enough sleep, di ba? But, mas magandang simulan natin from the inside. And we take care of our soul. And we take care of our spirit. So how do we determine that? So unang-una, kailangan natin lumakad sa katotohanan. Kagaya ng binasa ko doon sa 3 John. Di ba sabi ni Apostle John, sabi niya, na nagagalak siya na makita yung mga kapatiran na sumasagana yung kanilang buhay katulad ng pagsagana ng kanilang kaluluwa. So nagsisimula from the inside out, not outside in. Kasi, kumbaga, that's the true essence of transformation. Diba? Na ito ay nagsisimula sa pangloob at nagkakaroon ng epekto panglabas. And even, ako naniniwala na pagka ganun yung ating mindset, kung ganun yung ating mentality na sinisimulan natin sa pangloob natin, sa ating kaluluwa, that it will manifest or it will reflect or it will express in the natural or in the physical. So a perfect example, kung halimbawa, kung ako ay katulad nyo na medyo hindi pasensyoso, lalo na pag ako'y nagmamaneho. How many of you can relate? Di ba? Huwag nyo nataas yung kamay nyo. Nakita ko may nagtaas ng kamay. It's okay. Di ba? But for me, more than anything, di ba, I need to work on my soul and what kumaga causes distress in my spirit na parang halimbawa minsan ito yung isa sa mga if I can be honest, isa sa mga kinaiinisan ko na as a human being lang naman. No? So again, even the pastors, wala namang perfectong tao, only Jesus is. But sometimes ako, when I'm driving, di ba, the thing that kumbaga medyo nakakainis sa akin is, ako pumipila ako ng maayos, tapos biglang may magkakat sa akin. How many of you experience that? And what's the natural or parang immediate response, di ba? Ako, ang natural instinct ko is parang businahan sila. Teka lang, wait. Di ba? And minsan, my wife would say to me, you know what? Palagpasin mo na. Which is true. Which is tama. But sometimes, in my heart, in my soul, sinasabi ko, hindi, mali. Here I am, trying to do the right thing, but someone is trying to take advantage of that. Di ba? Minsan nakakainis yun, to be honest. Di ba? But sometimes, I just have to learn to let it go because it will cause, in my soul, to not be right. Na nagkakaroon siya ng compound effect to the rest of my day. Na parang dahil lang doon sa isang maliit na incident, again, kumbaga, if we look at it in the greater perspective of life, that one moment is just napakaliit na bagay. But sometimes, again, as human beings, di ba, minsan, yung maliit na bagay na yun, gusto natin palakihin kasi it makes us feel good to a certain degree. Di ba? Na parang, hindi, pinaglaban ko yung karapatan ko eh. But, sometimes, that's not the way to do it. Right? Okay po ba tayo so far? Yan. So, gagamitin ko lang example yun. So, kung makita niyo po ako sa kalye, sumunod po kayo sa traffic. No. Yan. So, we need to walk in truth. Yan. We need to walk in truth. So, ano ba yung katotohanan? Ito yung katotohanan na nakasaad dito sa salita ng Diyos. So, for our soul to be well, for our soul to be prosperous, para maging masagana ang ating kaluluwa, kailangan natin lumakad sa katotohanan. At ano yung katotohanan? Ito ay matatagpuan sa salita ng Diyos. At even sa katauhan ni Kristo. Kasi siya, the Bible says, di ba? The Word says that He is the way, He is the truth, and He is the life. So kung sa atin, kung nais nating magkaroon ng masaganang kaluluwa, ito ay nagsisimula sa pagkakilala sa katotohanan. At ang katotohanan ay matatagpuan natin kay Jesus lamang at wala nang iba. Amen? Yan. So sabi nga, to walk in truth, this means more than living with the correct doctrine. Again, walang masama sa tamang doktrina kasi kailangan pinag-aaralan natin yan. But kung ang alam lang natin ay
puro doktrina at hindi natin ina-apply ito sa ating buhay, then hindi na siya magiging fully effective. Di ba? Kasi merong mga ibang tao na gano'n eh. And again, I'm not looking at anyone. Baka sabihin nyo, si pastor talaga, sinasabihan ako ng gano'n. No. But sometimes, having sound doctrine is not enough. Again, I'm not trying to say na i-disregard ang doctrine kasi magagalit si Director Katz. No, but we aim to know the right doctrine. But then again, we need to have a balance to it. Diba? Yung application, yung how we let it rule or govern our lives is also very important. And the way that we do it. Because sometimes, diba, minsan merong mga pagkakataon na alam natin nasa tama tayo, and we express it, but medyo harsh yung dating sa iba. Diba? Yung walang pagmamahal. Yun. So ayaw din naman natin ng gano'n na parang, yes, we are speaking the truth, but are we speaking it in love? Diba? Kasi kailangan yun na may balanse na hindi lang puro ganto-ganto. And again, yung kabilang extreme naman, puro love naman na alam na nating mali, pero hindi pa natin kinokorekt. Diba? So kailangan magkaroon ng balanse yung dalawang bagay na yun at kailangan magsama siya para tayo'y lumakad sa katotohanan. Yan. To walk in truth also means to walk consistent with the truth that you believe. So ano ba yung pinaniniwalaan mo? Ito ay hamon sa bawat isa. Ngayong hapon na ito. Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Or sino ba ang pinaniniwalaan mo? Ikaw ba ay naniniwala lang sa mga balita na natatanggap natin? Again, nothing wrong to be informed with what's happening all over the world, the current events. Kasi ito ay kumbaga, it also has been prophesied. Right? In the Bible says that, sa pagdating ng Panginoon, di ba, marami mga mangyayari, mga gulo, mga wars and rumors of wars. Di ba? But God gave us a promise, but be of good cheer. I have overcome the world. Ayan. So sabi, to walk consistent with the truth that you believe. If you believe you are a child of God, then walk like a child of God. Ikaw ba ay anak ng Panginoon ngayong hapon na ito? So again, pipikit ko mata ko, but are you walking like a child of God? So yun ang hamon sa atin. Kasi if you believe that you are forgiven, then walk like a forgiven person. Diba? If you believe that you have been healed by Jesus, then walk as if you are healed because it has been given to you. Now again, I understand na merong proseso sometimes, right? That sometimes, di ba? And I've been a pastor long enough to experience na minsan, hindi natin natatanggap yung healing dito sa mundong ibabaw. Right? But the Bible says that by His stripes, I have been made whole. Pinaniniwalaan ba natin yun o is just words on a page? Yun ang hamon sa atin. And sometimes, di ba? The truth hurts. But we need to hear it. We don't just need to hear messages na kumbaga nakakapagpagaang lang ng ating kalooban. And I believe there are times for uplifting messages. And I believe the Word of God is an uplifting message. But sometimes there are things that we need to hear as children of God. At kailangan paniwalaan natin yun. Doon pumapasok yung ating pananampalataya. Bilang mananampalataya, kasi yun ang tawag sa atin, believers. Diba? Followers of Christ. But do you actually believe the things that are contained in this book? Diba? Yan, pag nanganganib na yung laman ng wallet mo, diba? Pag dumarating na si Judith, what do you believe in? Halimbawa, meron sa pamilya mo, hindi maayos yung estado. Do you believe that God can restore? Right? All of these things are available to us. And all of these things are true to God. And it should be true to us as well, bilang kanyang mga anak. Kasi nga, ito ay binigay na para sa atin. Amen. Yan. To walk in truth means to walk in a way that is real and genuine without any
phoniness or yung kumbaga pagpapanggap or concealment. So para tayo lumakad sa katotohanan, dapat tayo magpakatotoo. Yan. So dapat tayo ay maging real and genuine. Diba? So example din, diba sa mga bangko, tinitrain yung mga bank tellers or whatever, kung ano man tawag sa kanila, diba? Para malaman kung peke yung isang bagay, kailangan alam nila kung ano yung totoo. Kasi kung mag-focus ka doon sa totoo, alam mo na if you see anything that is not the truth, then you will know it's not the truth. Diba? So yun, ganun din tayo to some degree. So we need to walk in a way that is real and genuine. And paano ba natin masasabi yun na even in our life, diba? Kagaya sabi ko, walang taong perfecto at walang tao na nakaka-experience ng perfect life here on earth. Diba? Magpakatotoo tayo. We also go through challenges. You also go through challenges. Ngunit, ang maganda para sa atin bilang mananampalataya ay meron tayong presensya ng Diyos na gumagabay sa bawat hakbang natin, na tumutulong sa atin, na nagbibigay sa atin ng wisdom, ng direction, and even the grace to face the challenges of life. Yan. Okay pa ba tayo so far? Amen? Di ba? So that's the first thing. So a prosperous life, it starts with a healthy soul. So again, ang tanong, kumusta ang iyong kaluluwa? Yeah. Yan. So, pangalawa, para magkaroon tayo ng masaganang kaluluwa, a prosperous soul should be anchored o nakaangkla dapat. Meron to dapat na pinangahawakan. So, ang tanong ngayon is, saan or sino tayo nakaangkla? Kanino tayo nakaangkla? Right? So we anchor ourselves, kaya sinabi ko, to the truth. Ano ba yung truth? Yung kapahayagan ng kung sino si Jesus. Basahin ko sa Matthew 16. Yan. Start ako sa verse 13. Nang dumating si Jesus sa pook ng Caesarea Philippos, nagtanong siya sa kanyang mga alagad ng ganito, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? So Jesus was talking about himself. Verse 14, at sumagot sila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba naman ay si Elias, at ang iba naman ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako? So Jesus, nung una, tinanong niya yung mga disciples, ano ba yung sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Or kung sino ako? Diba? So yung mga disciples, being very obedient, so sinasabi niya, sinasabi ng iba na ikaw ay si John the Baptist. Some are saying that you are Elijah the prophet. Yan, and all of these things. Okay. And then, verse 16, sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Verse 17, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang nagpahayag nito sa iyo ay hindi laman at dugo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makakapagtagumpay laban sa kanya. So in this passage, so bigyan ko lang kayo ng konting background, no? So yung lugar na Caesarea Philippi, actually it's a real place, so it's in northern Israel. Yan. So noong mga panahon ni Jesus, ito yung sentro ng, kumbaga, ng pagan worship during the Roman era. So ibig sabihin, so yung lugar na yon, maraming mga templo na para sa kung anong-anong mga Diyos. Yan, so imagine that place ko. So kumbaga, paano ko ba siya ma-imagine ngayon? So siguro, again, medyo, niisip ko kanina, paano ko ba i-explain yun? Imagine mo na lang yung parang pumunta ka sa Green Hills. Or I don't know, medyo matagal na ako hindi nakakalabas. Di ba, minsan pag pumupunta ako sa'yo parang mga tiyangge, di ba? Anong hanap mo? May nagtatanong sa akin ganun.
Sir, anong hanap mo? Lalo na pag yung mga cellphone area. Again, if you work in that part, it's okay. Di ba? Screen ba ang hanap mo? Ganyan. Screens, yung mga ganun ba? Case ba ang hanap mo? Case pa ngayon. Dati wala nang case ngayon, di ba? I don't know. Anyway, yung parang ganun na parang everywhere you look in that area, maraming mga altar, if I can say na, para sa mga ibang Diyos-Diyosan. God of this, God of that, and all of these things. So kung ano man yung hanap mo, meron kaming God para dyan. Punta ka lang dun. Ganon. So that was the area kung saan nando si Jesus kasama yung kanyang mga disipulo. And I believe, nung tinanong ni Jesus yung mga disciples kung sino siya, hindi naman nagkakaroon ng identity crisis si Jesus. Kasi I believe He knows who He is. Diba? Nung tinanong niya yun, it's more of like for the disciples to understand or to know who Jesus is. Because I believe Jesus knew who He was. And He knows who He is. He is the Son of God. Diba? So hindi lang siya parang, nakalimutan ko na kung sino ako eh. So sino nga ba ako? So He did not also ask the disciples kung sino siya to make Jesus feel good about Himself because Jesus was secure in His identity in who He was. Right? So He was just giving His disciples an opportunity, to really know who He was. And I believe, sa ating panahon ngayon, meron ding tanong sa atin ng Panginoon, kilala mo ba kung sino ako sa iyong buhay? Now, para tayo magkaroon ng masaganang kaluluwa, kailangan na nakaangkla tayo sa katotohanan na kung sino si Jesus. No, ang tanong ko sa bawat isa sa atin ngayong hapon, sino si Jesus sa buhay mo? Kasi doon nagsisimula. Yung kapahayagan na kung sino si Jesus, doon magsisimula na magkaroon ka ng masaganang kaluluwa. At kung magkaroon ka ng masaganang kaluluwa, magkakaroon ka ng masaganang buhay. Right? Yan. At napakaganda ng sagot ni Peter, di ba? Sabi niya, ikaw si Jesus, ang anak ng buhay na Diyos. And then the next verse it says there, basahin ko. Verse 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ni Hades ay hindi magtatagumpay. Now, ito yung minsan nagiging source din ng debate sa mundo ng Christians na si Pedro ba yung tinutukoy ng Panginoon nung sinabi niya ito. Now, in that passage, di ba, dalawang salita ang ginamit ng Panginoon sa salitang rock. So in the English kasi, Peter is referred to. Meron tayong picture ng rock. So yung unang term na ginamit ni Jesus diyan is Petros. Yan. So you can show the picture of Petros. So ito yung itsura ng Petros. So ito ay isang maliit na bato. So nung sinabi niya na ikaw ay si Petros, you are Peter. So he was referring to that picture. A stone, a rock. E di sinabi, di ba? Basahin ko sa English, di ba? In the Amplified, in verse 18. And I tell you that you are Peter, in the Greek, Petros, a large piece of rock. And on this rock, so yung pangalawa, so sometimes, ito yung nagiging source ka ng debate na, so pag sinabing rock, so was they referring to Peter? But actually, ang pangalawang salita na ginamit to refer to that rock is Petra. So ano ba yung Petra? We can show a picture of Petra. So ang sinasabing Petra is a huge rock like Gibraltar. So if you see yung kabilang picture, pag sinabing Petra, ganito yung itsura. So makikita natin yung difference. Di ba sabi, and on this rock, Petra, I will build my church. Kasi sa imahe na yan, talaga makakapagtayo ka. Di ba? Kasi ganyang kalaki. And when Jesus was referring to the rock, He was not talking about building the church. He was talking about Petra, not Petros. So kailangan makita natin yung difference na yun. So dun, nakaangkla yung katotohanan ng pagtayo natin kay Jesus sa revelation of who He is. So kailangan maganda na merong image na makita natin, di ba?
So yan ang sinasabi niya kay Jesus. And sinabi rin dun sa verse na yun na etong revelasyon na ito ay binigay kay Peter, kay Petros, di ba? Through divine inspiration. Kasi di ba sabi sa verse na yun na I think verse 17, di ba? Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang nagpahayag nito sa iyo ay hindi laman at dugo, kundi ang aking amang nasa langit. So even the revelation of who Jesus is was given to Peter. At naintindihan ni Peter yun. Diba? So kailangan magkaroon din tayo ng ganong pagkakaunawa. Magkakaroon ng pagpapahayag kung sino si Jesus. Yan. So basahin ko lang din itong isang, bago ko basahin yung quote. Diba? So Jesus reveals to Peter that he spoke by divine inspiration even if he did not know that at that time. So sometimes we often expect God to speak in strange and unnatural ways. How many of you sometimes are like that na parang, Lord, sign ba to? Diba? Sometimes we're expecting that God will speak in like, clouds of lightning or thunder. Diba? Panginoon, mangusap ka sa akin, show a sign. Diba? Kung ikaw ngayon, Panginoon, gawin mong grape juice ito. Diba? Sometimes God can speak to us in the most natural way. And we need to be aware of that. Na minsan, hindi tayo nakasalalay lang sa mga, kung ano-anong mga, now again, I do not doubt the power of God that if He wanted to, He can speak in that way. Di ba, halimbawa, Panginoon, habang nagpipreach ako, just to show everyone na anak mo ko or whatever, turn this into grape juice. Now, I have faith to believe that if God wanted to, God can do it. But even if He does it, I still trust Him. So yun yung mahalaga. Right? So basahin ko lang itong quote na to from Spurgeon. Sabi niya, if you know no more of Jesus than flesh and blood has revealed to you, it has brought you no more blessing than the conjectures of their age brought to the Pharisees and Sadducees, who remained an adulterous and unbelieving generation. So what that quote is saying na, maraming mga sinasabi tungkol kay Jesus during that time. Or but kailangan hindi ka madala sa mga conjectures o yung conjectures, yung mga haka-haka. Diba? Sabi ni Jesus, sabi ni Pastor, ito si Jesus eh. So yun ang paniniwalaan ko. No. But we are encouraged to know Jesus for ourselves. And I believe, you are able to know God for yourself. At yun ang dalangin namin. Bawat pagkakataon na tayo nagkakaroon ng pagtitipon, na makilala nyo si Jesus for who He really is in your life. Of course, we are here to help you. We are here to guide you, but you can't just live off of our revelation of who Jesus is in your life. Kasi pag wala na kami, paano tayo tatayo? Diba? Kailangan tumayo tayo sa sarili nating pananampalataya kay Jesus. Amen. Yan. So we need to have a revelation of an understanding of who Jesus is para tayo magkaroon ng masaganang kaluluwa. At yun lamang ay matatagpuan natin sa pagkakakilala kay Jesus. And I have about 5 minutes. I'm gonna be closing in a bit. So okay pa tayo so far? Yan. So, okay. So paano tayo lalakad? Huwag tayong lumayo sa kapahayagan na kung sino si Jesus. Diba? Kaya nga napakagandang parang follow-up to the message last week na kailangan tayo ay nakatanim. Diba? Hindi lamang tayo dumadalo every Sunday ng 3 p.m., ngunit tayo ay nakatanim. Ano ba ibig sabihin nun? Tayo ay nagiging bahagi ng bawat isa. Diba? Nung pinag-usapan last week na do not forsake the assembling. Diba? Merong ibang, yes, okay tayo magtipon, ngunit maganda rin na tayo nagkakaroon ng pagkakataon na para tayo maging, man-knit together, assembled together. Yan, kasi nga, tayo'y pinagbubuklod-buklod. And even as believers, as we are being assembled, God is also assembling or God is also fixing our hearts. Diba? If I can use that picture na, as we gather, as we assemble, in our life groups, in our services,
that God is also putting things together in our hearts because of what He wants to accomplish in us and through us. Diba? So kaya wag natin maliitin every time that we get the privilege and the opportunity to gather. Kasi I believe that God is, using these gatherings, these assemblies, to build you up. And you are being built up because He wants to do something in you because you can be a blessing to someone else. Yan, so, we need to take care of that. Diba? So, ang pangatlong tanong na gusto ko itanong sa atin, sino ba ang hanap mo? Yan, who do you seek? Basahin ko sa Matthew chapter 11. Start ako sa verse 2. Nang mabalitaan ni Juan na noon ay nasa bilangguan ang tungkol sa mga gawa ni Kristo, nagsugo siya ng kanyang mga alagad at ipinatanong, ikaw na ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? As I was reading that passage, kagaya ng illustration ko kanina, minsan, when we go somewhere, like sa mga tiyangge, di ba? Anong hanap mo? Pero nahayag na sa atin si Jesus eh. Kailangan mo pa bang maghanap ng iba? Again, kung ikaw ay naniniwala kung sino si Jesus at pinananampalatayahan mo siya, sapat na ba yung sinabi niya para ikaw ay maniwala or maghahanap ka pa ng iba? Again, I'm also speaking this to myself. Not just because I'm a pastor, but if God is who He really says He is in my life, is that enough for me? Is that enough for you? Yun ang hamon sa atin. Kapag sinabi ng Panginoon, ikaw ay anak ko, do we really believe that? Or are we still looking for something else? Diba? Ay, hindi maganda yung message ngayon. Next Sunday na lang ako pupunta. Ay, hindi ko gusto yung magsasalita ngayon. Sa ibang time slot na lang ako makikinig. Again, nothing wrong with preference. Diba, meron tayong mga preference. Si Pastor Cyrus, medyo boring yan. Hindi naman, di ba? Ina-affirm ko yung sarili ko no? Yeah. Si Pastor Cyrus, hindi, mas gusto kong pakinggan si Miss Katz. Which is good, great. Lalo na si Joel kasi talagang mapapangasawa rin niya yan. Di ba? Hey! Yeah. O gusto ko si Pas Cox o si Pastor Gam. But, I believe na ang Panginoon ay may kakayanan na magsalita kung sino man na nandito sa harapan natin. Regardless of who the person is. And I'm not just saying that to make me, to make you like me, because I know, my God, I'm okay. But I'm just, saying that we need to take God for who He is. And if He says that He is that enough for you? Yun ang hamon, yun ang tanong. Now, if I can ask Daryl to come up, we're gonna pray. Na, unang-una, kamusta ang iyong kaluluwa? Pangalawa, gusto mo bang sumagana ang iyong kaluluwa? Open-minded ka ba? Hindi. Biro lang. No. Let's focus on the Word. Focus on the Word. But do you trust in Jesus? Do you know who He is? At sa pagkakataong ito, in the moments that I have, can I ask everyone to bow your heads and close your eyes? And nice ko lang magkaroon ng pagkakataon na maaring meron dito sa ating kalagitnaan na hindi pa nagkakaroon ng tunay na pagkakilala kay Jesus. At gusto ko magkaroon ng pagkakataon. At kung ikaw ang tao na yan ngayon sa ating kalagitnaan, habang lahat ay nakapikit at nakayuko, at alam mo sa iyong sariling puso, sa iyong sariling isipan na hindi mo pa siya kilala bilang sariling Panginoon at tagapagligtas,
at nais mo na magkaroon ng masaganang buhay, I want to extend this invitation to you. Na kung maaari, if you're saying na, Pastor, ako yun. If you can just lift up your hands and say, Pastor, ako yun. I want to know Jesus as my Lord and my Savior. I want to have a healthy soul. I want to have a prosperous soul. At kung meron man, if I can just ask, just a few more seconds. No, we don't want to rush these things. Na itaas mo lang ngayong kamay. At tayo mananalangin. Meron po ba sa ating kalagitnaan? Yan, or maaaring nahihiya kang. We're gonna take this moment. And even online, kung meron man. That you know it in your heart that gusto mo makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. We're gonna pray. Meron po ba? Taas mo lang ngayong kamay. We're gonna pray. Few more seconds. Now, kung medyo nahiya ka, it's okay. Ganito gagawin natin. Tayo bilang isang simbahan ay mananalangin. And if this is you, pray this from your heart. Sabi sa Bible that if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, you will be saved. At doon nagsisimula ng masaganang buhay. So if that is you, we'll pray this together as a church. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat na ako ay tinawag mo bilang iyong anak. Tinatanggap kita ngayong araw na ito bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at bigyan mo ko ng bagong buhay at bagong simula. At mula ngayon, ako ay anak mo. At ako ay mabubuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.